dear beloved, Boss Mike, Cervera. Di po ba si Digong, minsan niya na ho sinabi na gusto nyo, gawin nyo na lang kaming province of China, di wala na tayong problema. Yun po yung gusto ni Digong eh. Di po ba? Ngayon, mga kababayan ko, dito naman tayo kay Marcoleta. Hindi po ba tunog Digong din siya? Hindi po ba naratibo ng China yung naratibo niya? Kaya yun, mga kababayan, tila ba nga nagiging boses si Marcoleta, ulitin ko, nagiging boses ng China para maipagtanggol nila yung kanilang interes at kung ano yung naratibo nila patungkol sa usapin ng West Philippine Sea. Di ba? Ganon. Yan mga kababayan ko, tingnan nyo ho ito. Si Jay Tariela, pakinggan ho natin. Pasok! Natin ang kalayaan. Wait lang pakinggan nyo ho to mga kababayan. Mga kababayan, pakinggan nyo! Alam mo, Ted, ang pinakaayaw ko sa lahat, yung sabihin, i-give up na natin ang laban natin sa West Philippine Sea. I-give up na natin ang Kalayaan Island. Wala tayong basihan sa pagtindig natin sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Hindi ito in line sa international law. We violate UNCLOS dahil excessive ang claim natin. Kita nyo mga kababayan? Yun po yung sinasabi ni Tariela na yun po yung lumalabas sa bunganga ho ni Marcoleta. Ano yun? Eto mga kababayan ko. Ulitin natin. Pasok. Alam mo, Sir Ted, ang pinakaayaw ko sa lahat, alam nyo, ang pinakaayaw ni Tariela, yung sabihin, i-give up na natin ang laban natin sa West Philippines. yung i-give up na daw yung laban sa West Philippine Sea, mga kababayan. Diba? Yun po yun eh. Yun po yung sinasabi ni Marcoleta. I-give up na natin ang Kalayaan Island Group. I-give up daw ang Kalayaan Island Group. Yun din po yung sinasabi ni Marcoleta. Wala tayong basihan sa pagtindig natin sa ating karapatan sa West Kita nyo, sabihin ba naman na wala tayong basihan sa pagtindig natin sa West Philippine Sea? Kita nyo? Philippine Sea. Hindi to in line sa international law. Hindi daw in line sa international law. Yan ho yung mga namumutawi sa mga bunganga ni Marcoleta eh. We violate UNCLOS dahil excessive ang claim natin. Ginawa pa tayong violator. Mga kababayan, binabiolate daw natin ang maritime law. Diyan po sa sobra-sobra daw natin na pag-aangkin. Piruin nyo. Tayo pa daw yung nangaangkin, no? Hala ka. Grabe, mga kababayan ko. Diba? Tuloy. I mean, those kind of statements, ang pinakaayaw ko. Yan daw yung mga statement na ayaw ho ni Jay Tariela. Tuloy. You are undermining our own position. Correct. Let's take, for example, the Kalayaan Island Group. Alam mo, Sir Ted, may mga message sa akin, mga anak ng retired na Ato mga kababayan ko, pakinggan nyo. Pakinggan nyo ito. Baka maiyak kayo. I-ready nyo na ho yung mga panyo nyo. Eto na mga kababayan ko. Pasok. Ano yung mga, anong message? Marines. No? Na ang mga retired na Marines. No? Anak ng retired na Marines. Na ang mga tatay daw nila, at some of them or even lolo pa nga yata, na na-assign sa Kalayaan Island Group. They were saying that my father was assigned in Kota Island, yung binabanggit ni Senator Marcoleta. And yung mga kasama daw nila, dahil it would take months, wala pang Starlink noon, wala pang internet, wala pang cellphone, wala pang phone. Malungkot. Radyo lang, minsan wala pang signal. No. Itong mga tao na to nagkaroon ng mental health issues. No? Nako. Dahil buwan na nandun sila. Ang pinatanaw lang nila karagatan. So, looking at it, parang kung ikaw, kamag-anak mo, magulang mo, lolo mo, nag-risk ng kanyang buhay. panahon, buhay,
kalusugan dito Oh. sa laban natin sa West Philippine Sea. And Kita ngayon, nyo? Kita nyo mga kababayan ko, ha? Tiniis ng ating mga ninuno para mabantayan yung ating mga teritoryo na ngayon po ay binabaliwala ho yun ni Marcoleta na makapili. Eh malamang ho siguro, mga kababayan, nabuo si Marcoleta, siya sinapupunan at siya gumawa sa kanya, mga makapili. Wala talagang pagmamahal sa bayan. Oo. Biruin ninyo yung mga kababayan natin na matagal ng mga panahon. Yung pong mga ninuno natin na ibinuwis, inalay ang kanilang mga panahon, buhay at kalusugan ayon kay Tariela na mga kababayan natin, abay, binabaliwala ni Marcoleta! Ganon mga kababayan ko. Oh, tuloy. we're going to hear somebody saying na i-give up na lang natin to. Parang, ano ang tinindigan ng mga ninuno natin? No? Ano ang tinindigan ng magulang ko or ng lolo ko when he was assigned there? Kung i-give up na lang natin to. Correct. Secondly, pagpupunta ko ng Pag-asa, Sir Ted, no? Siguro yung mga lolo't lola ni Marcoleta, hindi naman siguro mga bayani, ano? Baka nga mga makapili eh. Kanino ba magmamana yan? Di, dun din. Kaya walang halaga kay Marcoleta ho yung mga paghihirap ng mga kababayan natin nung sinaunang panahon na nandoon ho. Biruin nyo, walang internet, wala hong signal, walang Starlink, walang Globe, walang smart, wala hong kahit na maliban po sa radyo. Na minsan mga kababayan, yung radyo papatay-patay pa. Tanging yun lang po yung komunikasyon. Na meron tayo noon. Pero pinagtiyagaan, tiniis, yung pong kahit gaanong kahirap, nadanasin ng ating mga ninuno dyan, yung po lahat baliwala kay Marcoleta. Sabi, no? Ang tindi ho nun, mga kababayan. Tuloy. Makikita natin yung mga bata dito eh. Lagi kong sinasabi, there are children there. Mga bata. Kaya when I posted the photos ng mga bata, para maintindihan ng mga kababayan natin, mga Pilipino to eh. Na sinasabi ni Senator Marcoleta na labas sa exclusive economic zone na. Pero itong mga Pilipino na to, i-give up na ba natin to? Dahil labas sila, hindi na kayo parte ng Pilipinas. Dahil according to Senator Marcoleta, labas ng exclusive economic zone. Correct. So ibig sabihin, hindi na kayo parte ng Pilipinas. Kaya ho nagagalit ho yung mga taga-KIG ngayon kay Marcoleta, galit na galit eh. Kita nyo? Ganyan, mga kababayan. Nakaw! Ay, sabihin mo ba naman yun? Na talagang hiniwalay mo na sila. Mga Pilipino yun. Mula pa sa kanilang mga ninuno, nandiyan na sila, nagbabantay. Napakawalang ya. Diba? Napakawalang yaho talaga. Ano masasabi nyo dyan? Our beloved Boss Mike! Boss Mike!